So, hello guys! Ito ako, nagbabalik sa tagal-tagal ng araw na hindi tayo nakapag-vlog at nakapag-reaction video ngayong araw ay makapag-reaction video ulit tayo. So, baka sa tuwing linggo na lamang tayo at makapag-reaction video na, so dahil busy tayo sa ating pag-aaral. So, yun no? Dahil napaka-busy natin. So, yun. So, ito, reaction na natin itong ito? Video na ito na lagot ang Iran, Israel may malupit ng plano, US binumba ang Houthis sa ilis na sa gawain ito. So parang hindi na lang yan sa pamamagat, no? Pero may pasabog ang Israel sa Iran. Maligalig kasi mga Iranian ako. So ano pang natin? Hindi tayo magsimula na tayong reaction video ngayong araw. So ang pangalan ng channel niya ay Mr. Good Vibes. So yun. So yan, let's go! Simulan na natin to. Dahil sa ginawang pagpaulan ng Iran ang tinatayang aabot sa 200 missiles ilang araw lamang ang nakaraan, nag-aabang ngayon ang buong mundo sa magiging sagot ng Israel base sa kanilang banta na gumante. Na ayon kay Prime Minister Netanyahu ay nagkamali ang Iran at pagbabayaran nito ang kanilang ginawa. Kaya halo-halong antisipasyon at pangamba ang nararamdaman ngayon ng maraming leaders sa buong mundo sa kung anong klaseng pag-atake ang inihahanda ng Israel sa kabila ng kanilang pananahimik ng ilang araw at pagiging abala sa opensiba laban sa Hezbollah sa Lebanon at sa Hamas naman sa Gaza. Dalawa lang di umano ang ibig sabihin nito. Naghahanda ang Israel ng isang napakalaking opensiba o nagdadalawang isip ito dahil ayon sa mga ulat ay nagtamo ng malaking damage ang kanilang Air Force dahil tinamaan di umano ng So grabe malala ang dyan, gera, missilean. Pero napakagaling nung mga missile. Paano kaya gagawa? Napakagaling na didetect ng may mga computer, ganyan. Nadidetect ng kung may papalapit na rocket. Tapos kaya niyang sundan. Halimbawa, pabagsak na. Kaya niyang talaga, tapos ganun, sasalubungin niya yung mga nagbabagsak na rocket. Gagaling talaga nung pang-depensa nila sa Israel, no? So yun, may nakakalusot man pero hindi talaga. So talagang maganda yung pakakaunti lang yung nakakalusot. Missile strike ng Iran ang kanilang pinakamalaking airfield sa kabila ng pagtanggi ng Israel na may malaking epekto ang ginawa ng Iran laban sa kanila. Kaya ang tanong, anong klaseng response kaya ang handang gawin ng Israel laban sa Iran? Maaari kaya nilang targetin ang supreme leader mismo ng Iran na si Ali Khamenei, pati na rin ang mga nuclear facilities at oil fields ng bansa? Handa bang sumabak sa gera ang US sa pagtanggol ng Israel sa oras na umusbong ito sa isang full-scale war? At totoo nga ba ang mga nag-leak na balita na nagtagumpay ang Iran na masira ang ilang airports ng Israeli Air Force sa ginawa nilang pag-target na hindi kinayang pigilan ng pinagmamalaking Iron Dome ng Israel ang lahat ng kanilang missiles at nakalusot ang ilan sa mga ito? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Subscribe kayo nyo kung gusto nyo. Ito na. Ayan naman yung ad natin. Grabe guys, ang ad natin ayan naman. Bago nga lang nag-reaction video yung tapos hindi talaga kayo pinagbibigay nito enemy cruiser. May stick na yan, ba? Ito na yata ang Grabe na guys. Bago lang ako nag-reaction video yung mga abala na naman itong mga ads na ito. Ay nako. So ayan, simulan na ulit tayo guys. Let's go. Pinakamalaking posibilidad sa loob ng ilang dekada na matutuluyan na ang pag-usbong ng isang full-scale war sa pagitan ng Iran at Israel Full-scale war. ayon sa mga eksperto sa Middle East crisis. Dahil sa mga kaganapan nito mga nakaraang araw, makailang beses na rin nagpalitan ng banta at maliliit na opensiba ang dalawang bansa. Ganon din ang ilang beses ng pag-target ng Israel sa ilang matataas at prominenteng leader ng Iran na kinalaunan ay humupa lamang ang tensyon. Ngunit sa pagkakataong ito ayon sa mga eksperto ay tila mas malaki ang posibilidad na matutuloy na ang malakihang banggaan ng dalawang bansa. Naku, malaki ang banggaan. Nagpadala naman ng mga missile dun sa ang Iran na yan. Pinasabugan yung Israel. Pero hindi din na kasi merong sila yung mga Israel pang depensa na rocket din. Na pag may paparating sa salubungin, hindi na
Hindi na tutuloy sa lupa, no? Galing. Simula noong naging Islamic Republic ang Iran sa pagkatalsik ng kanilang Shah o monarch noong 1979, naging advokasya na ng bagong rehimen na pulbusin ang tinatawag nilang Zionist State ng Israel at burahin sa mapa. Sa kabilang banda naman ay inaakusahan ng Israel ang IRGC o Iran's Revolutionary Guards Corps sa pagkalat ng kaguluhan sa buong Middle East. At ito naman ay sinangayunan ng ibang Arab countries na kontra sa Iran tulad ng Saudi, UAE, Bahrain at Jordan. At simula noon ay hindi na tumigil sa palitan ng pananarget ang dalawa hanggat sa naisipan ng Iran ang pagbuo ng iba't ibang proxy groups na kanilang pinondohan at inarmahan upang maghasik ng lagim laban sa Israel. At ilan sa mga grupong ito ay ang Hezbollah, Houthis at Hamas. Ngayon na lamang ang galit ng Iran nang mapatay ang leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah na malapit kay Supreme Leader Ali Khamenei sa puntong naghiganti ito sa pamamagitan ng pagpaulan ng aabot sa 200 missiles sa loob ng Israel nito. Grabe, no? 200 missile, madami. Pero napigilan niya ng Israel dahil nga doon sa kanilang pandepensa, galing. So, yan. Bagamat sinabi ng Israel na walang epekto ang mga naturang missiles, Walang epekto daw. may mga nag-leak na satellite images na nagkaroon ng malaking damage ang Nevatim Air Base sa southern Israel na ayon sa mga ekspertong nag-analyze sa litrato base sa mga craters at sirang bubong ng Air Force Base ay aabot sa 30 missiles ang tumama sa naturang paliparan. Ay! Matapos lumabas sa mga litrato ay nagpalabas ng follow-up statement ang pamunuan ng IDF na di umano ay may iba talagang missiles na nakalusot at tumama sa Air Force Base. Subalit minor lamang ang damage nito at Minor lang pala. ang eroplano na nasira at walang sundalo na namatay. Isang pahayag na pinagdududahan ngayon ng mga kritiko ng Israel na isang cover-up lamang. Matatanda ang sinabi ng Iran na 90% ng kanilang missiles ay nakalusot Inuko 90% daw. at hindi naharang ng Iron Wala. Dome. Ayun, Iron Dome pala yung tawag doon. No? Sa may yung pampigil nila sa mga rocket na dumadating sa kanilang Iron Dome. Ngunit ito naman daw ay malinaw na hindi totoo dahil marami na sanang sibilyan ang Ayun. pumanang Ano naman? sa loob ng Tel Aviv at Jerusalem kung ito ay may katotohanan. Ayon naman sa mga eksperto na malamang kaya tinamaan ng airport ng Israeli Air Force ay dahil mas inuna ng Iron Dome ang protektahan ng syudad ng Jerusalem at Tel Aviv dahil sa panganib ng buhay ng mga sibilyan kaya't nakalusot ang ibang missiles sa naturang Air Force Base. Di tulad ng mga pinaulang missiles at rockets noon mula sa Hezbollah at Hamas na halos na-intercept lahat ng Iron Dome Air Defense System ng Galing yung Israel. Iron Dome. Mga high-flying at high-speed ang missiles na pinakawalan ng Iran kaya't na-overwhelm di umano o nahirapan ang Iron Dome na may intercept lahat ng Nahirapan ng Iron Dome. kaya naman matindi ngayon ang antisipasyon ng buong mundo kung ano talagang klaseng opensiba ang gagawin ng Israel sa mga susunod na araw laban sa Iran. Lalo na't sumang-ayon din ng US sa Israel na dapat lang ay magbayad ang Iran sa kanilang ginawa. Patunay lamang ito na may magiging papel ang US sa anumang gagawing hakbang ng Israel laban sa Iran. Nasa planning stage pa di umano ang Israel sa kanilang susunod na hakbang ayon sa isang American general na si Michael Kurilla sa isang interview ng sikat na news network sa Amerika na siya ring pinuno ng US forces ngayon sa Middle East. Kung papakinggan ang statement ni IDF Chief of Staff Lieutenant General Herzi Halevi, ayon sa kanya, serious and significant ang kanilang gagawing ganti laban sa Nako, Iran yan. at wala raw lugar Gagantihan na kayo. sa Middle East ang ligtas sa kamay ng Israel. Kailangan na lang daw ng approval ni Prime Minister Benjamin Netanyahu at Defense Minister Yoav Gallant ang lahat ng plano upang ito ay kanilang ma-execute. Nagpatawag raw agad ng emergency meeting si Netanyahu sa kanyang mga opisyal ng militar at gobyerno sa isang bunker sa loob ng Jerusalem. Ilang oras lamang matapos magkaulan ng bomba ang Iran at sa mga darating na araw ay malalaman na ng buong mundo Sisimula kasi ng gulo itong mga Iran na to. handa nilang rest back laban sa Iran. Yan. Ngunit ayon sa isang report, nag-umpisa na di umano ang pagtatarget ng Israel sa 4 na air defense system facility sa loob ng Syria na marami ang naniniwala na ito ay ginawa ng Israel bilang paghahanda sa kanilang opensiba sa Iran dahil isa ang Syrian airspace sa posibleng dadaanan ng mga Israeli fighter jets at bombers bago ito makarating sa Iran. Sa katunayan ay dumaan di umano sa himalayas ng Syria ang 2 Israeli stealth fighters na tumarget at pumulbos sa Iranian air defense system noong Abril nitong taon matapos magpaula ng Iran ng drones at missiles.
Isang posibilidad na unang maging target ng Israel ay ang mga nuclear facilities ng Iran ayon kay General Kurila na matatagpuan sa 5 iba't ibang lokasyon sa loob ng bansa. Subalit ang pinakamalaki sa 5 ay ang Isfahan Nuclear Facility na malamang ay magiging una sa listahan, dagdag pa ng general. Bagamat ang ibang 4 na pasilidad ay nakalagay sa mga ilalim ng bundok, kayang-kaya di umano itong mapenetrate ng mga bunker piercing bombs ng Israel tulad ng ginamit nila laban kay Hassan Nasrallah sa Lebanon noong nakaraang linggo. Matatanda ang iniutos ng Supreme Leader na lalong palakasin ang kanilang nuclear program sa kabila ng pagtutol dito ng ibang bansa, lalo na ng US. Ayon sa huling balita, nasa 60% capacity na ang uranium enrichment ng Iran. At Ba't nag-aano sila ng uranium 235? Ano yan, mag-aano sila ng nuclear? Ako? kapag umabot ito ng 90% capacity, Ano ba yan? ang dudang kaya na nilang mag-produce ng nuclear warheads na Nako. magbibigay ng pinakamalaking panganib sa Delikado Israel. talaga yan. Kaya't malaki ang tsansa na hindi ito hahayaan ng Israel mangyari. At ito Hindi hayaan yan. Israel at ng US. ang perpektong oras upang isagawa nila ang isang mapangahas na opensiba upang targetin ang mga nuclear sites ng Iran. Sa katunayan, malakas ang haka-haka na kaya pumayag ang Iran na magpadala ng kanilang mga cruise missiles at drone sa Russia upang magamit laban sa Ukraine ay dahil ang kapalit nito ay ang pagtulong ng Russia upang umabante at matupad ng Iran ang kanilang nuclear Nako. ambition. Ang pinakamalaking hamon talaga sa panig ng Israel ay ang distansya ng bansa mula sa Iran. Na ibig sabihin ay kakailanganin nila ang tulong ng US pagdating sa pagre-refuel ng kanilang mga eroplano sa ere. Ganon din ang paggamit ng kanilang mga Jericho long-range missiles na matagal na nilang dinevelop bilang paghahanda sa isang all-out war laban sa Israel. Marami ang naniniwala na panahon na upang masubukan ang bisa ng Jericho missile program ng Israel sa pagkakataong ito. May range ang kanilang latest version na Jericho 3 missiles na 6,498 kilometers na kayang-kayang umabot hanggang Iran at kayang kargahan ng 1,000 kilograms Ano pala ng na ano? pampasabog, maging mga nuclear warheads kung kinakailangan. Ang kagandahan sa teknolohiyang ito ay kaya itong i-launch o pakawalan kahit saan, maging sa mga sasakyan at hindi lamang ito limitado sa mga missile silos. Andyan din yung hypersonic missile ng Israel na Arrow 3 na kanilang dinevelop sa pakikipagtulungan ng US. Ang Arrow 3 ay isang exo-atmospheric hypersonic missile. Ang ibig sabihin nito ay kayang pumunta ng missile sa outer space sa taas na 100 kilometers bago ito bubulusok pababa papunta sa mga target ng kalaban sa bilis na mahigit 5 times sa speed of sound. At may kakayanan rin itong umiwas sa mga paparating na air defense missiles na gagamitin ng kalaban upang ito ay pasabugin sa ere. Kaya isa itong mabisa at mapanganib na missile kapag ginamit ng Israel at ito ang inaasahang armas na kayang pakawalan ng Israel sa oras na umatake sa Iran ayon sa mga eksperto. Ngunit dagdag pa ni General Kurila, bago pa ito gawin ng Israel, malamang ay magkakaroon muna ng massive na operasyon gamit ang mga stealth bombers upang pasabugin ang air defenses ng Iran. Pagkatapos nito ay ang pagbomba sa mga weapons depot ng Iran na Yun, no? Pagbubuhay Grabe, nila ng mga ballistic mainit at matindi-tindi itong anong ito. No? at cruise Kaya missiles nila sa upang hindi na Middle ang East. tsansa na ito ay makaganti at muling magpaula ng daan-daang missiles pabalik sa Israel. Dahil sa oras na hindi ito ang inuna ng Israel, paniguradong re-resback ang Iran at sa puntong ito ay mas maraming missiles na ang kanilang ipapaulan at maaring hindi na tuluyang kayanin ang Iron Dome defense system Oo. ng Israel at ilang milyong buhay ng sibilyang Israeli sa mga nganib. Bukod dito ay isang posibleng target din ang mga oil fields ng Iran na kapag nangyari ay isang malaking pagkapilay sa ekonomiya ng bansa na naghihikahos na sa kasalukuyan dahil sa dami ng sanctions na ipinataw sa kanila ng US at mga western countries na alay ng Amerika. Sa katunayan, dahil sa mga sanctions na ito ay naging mahirap para sa Iranian Air Force na ma-maintain ang kanilang mga eroplano at helicopters na pawang galing sa Amerika noong 1970s. Dahil wala itong panama laban sa Israeli Air Force na armado na mga latest na eroplano at gamit na binili nila galing sa US, kagaya na lang ng mga bagong F-15, F-16 at ang kinatatakutang F-35 stealth fighter na walang panama, maging ang mga Su fighter jets na gawa ng Russia Grabe. na ginagamit ngayon Walang panama. ng Iranian Air Force. Ayon kay President Joe Biden, hindi raw siya sang-ayon sa planong bombahin ng Israel ang nuclear facilities ng Iran
Ngunit wala naman daw siyang magagawa kung ito ang talagang gusto ng Israel. Bagamat wala pa raw kinukumpirma ang Israel sa kanilang plano laban sa Iran, hindi raw ito nangangako sa US na wala silang balak bombahin ang mga Iranian nuclear facilities. Sa kabila nito, pinahayag ng US na handa silang sumuporta sa Israel sa kanilang opensiba laban sa Iran. Ngunit hindi pa malinaw kung hanggang saan ba ang pagtulong ng US. Kung pati ba ang mga eroplano, barko at sundalo nila ay sasama. Kapag tumulong na ang kasi ganyan. Pag tumulong na ang US dyan, so yan, yung kakampi ng mga Russia, ano din yan, so malalaking bansa na ang malalaking bansa na ang sasali sa gera, so yan ang tinatawag na World War, so wag naman sana mangyari no sa atin. So sana hindi sumali yung US, tulungan na lang ng unti-unti yung Israel, pero hindi sila sasali talaga na yung ano talaga. No? So, grabe talaga. Mismo sa gera. Yan ay malalaman pa ng mundo sa mga susunod na kaganapan sa isa ng Israeli offensive laban sa Iran. Subalit ang pinakamalakas na tsansa ang gagawin ng Israel ay ang pag-target sa Supreme Leader ng Iran na si Ali Khamenei. Bagamat may presidente ang Iran, ang Supreme Leader pa rin ang may huling desisyon sa lahat ng issue, lalo na pagdating sa mga pag-atake laban sa Israel. Hindi nakapagtataka na ngayon ng mga operatiba ng Mossad, ang pambatong spy agency ng Israel upang gumawa ng hakbang laban kay Khamenei. Tulad sa ginawa nila sa mailap na leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah na napatay ng IDF noong 1 linggo lamang sa loob ng Hezbollah headquarters sa pusod ng Lebanon gamit ang isang bunker-piercing bomb. Galing! Sa oras na nakumpirma di umano ng Mossad ang lokasyon nito sa isang Grabe yung airplane lumilipad sa sky ang i-detect kung nasaan yung kanilang punteriya. Papaano na racket sa bug. No? Grabe. bunker na nasa ilalim ng 6 na gusali na ginagamit ng Hezbollah bilang headquarters ay walang sinayang na oras ang Israeli Air Force at nagpadala ng kanilang eroplano upang targetin ang Secretary General ng Hezbollah. Hindi umano napuruhan si Nasrallah sa bomba, bagkus ay namatay ito sa nakakalasong usok na dala ng pagsabog ng bomba sa loob ng kanyang bunker dahil hindi na ito makalabas pa sa dami ng debris na nasa itaas mula sa mga napulbos na gusali. Kaya triple di umano ngayon ang seguridad ni Khamenei at palipat-lipat ito sa iba't ibang secure na lokasyon sa loob ng Iran bawat araw ayon sa mga ulat dahil sa takot na siya ay mapuruhan ng Israel anumang oras. Marami ang sabi-sabi na itataon ng Israel ang kanilang paglusob sa Iran nitong October 7 sa ika-1-year anniversary sa pag-atake ng Hamas sa kanilang mga mamamayan noong nakaraang taon. Ngunit marami din ang nagsasabi na baka papatapusin lang ng Israel ang naturang anibersaryo upang maging espesyal ang araw na ito para sa mga biktima ng naturang pag-atake. Ngunit kung kailan man ito gagawin ng Israel, ay paniguradong ito ay magiging malaki at ibubuhos ng Israel dito ang kanilang lakas laban sa Iran. Sa ngayon, araw-araw di umano ang mga pagpupulong sa mga opisyal ng Israel at ang mga gabinete ni Benjamin Netanyahu. Ganon din ang pakikipag-ugnayan ng mga US officials sa mga opisyal ng Israel. Sa puntong ito, malinaw na bigo ang US na pahupain ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kaya marami ang nangangamba sa pagkalat ng kaguluhang ito sa buong Middle East. Sa kabilang banda naman, nagumpisa na ring bombahin ng pinagsanib na puwersa ng British at American fighter jets at barko ang 15 Houthi targets sa loob ng Yemen dahil sa dala nitong panganib laban sa Israel at sa banta nito sa mga civilian ships na dumadaan sa Red Sea. Ayon sa Central Command ng US Military, target ng naturang operasyon ang mga weapon systems at supply warehouses ng mga Houthis na hindi pa rin tumapanon ng mga na yung sabing susunod na at panon. Mag-subscribe ka na rin. So yan, tapos na guys. No? So yan, grabe yung gera dun. So talagang grabe. No? So dyan na nagtatapos ang ating reaction video. So yun lamang guys. Bye-bye again!